everyone! Welcome ulit dito sa aking channel. And today's vlog, isang loan app pa rin na pwede daw mautangan online hanggang 36,000 pesos at merong 4 months na loan terms. So yun yung nakalagay sa loan app na ito. And syempre sa video na ito, binusisi ko na naman. I-check natin kung paano yung interest, processing fees at loan terms at magkano nga ba yung pwedeng utangin, lalong-lalo kapag first time na umutang nga sa loan app na ito. Pero bago ang lahat mga beshies, kung ngayon ka nga lang dito sa aking channel, meron po akong pag-good news kasi bawat video nga na ina-upload ko, ako ay nagpapag-giveaways hanggang 10,000 pesos. So maaring magbigay po ako ng 1,000, 500, ng 200 or 100 pesos. So, i-comment nyo lang mga beshies kung ano yung napanood nyo sa video na ito. At ako nga po ay mamimili ng ating mabibigyan sa ating pag-giveaways via YouTube comment picker. If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the links sa description at sa comment section below. Click the link and apply. Disclaimer, try or apply at your own risk. And here nga mga beshies, Fast Cash VIP Online Safe, itong pag-uusapan natin at pwede nyo siyang ma-access sa Google Play Store, okay? So, Fast Cash VIP. So, same with other loan app mga beshies na may mga gustong i-access nga yung loan app na ito like yung location, camera storage, yung phone, and pag nag-agree ka sa gustong i-access ng loan app na ito, ayan agad-agad, makikita nyo nga yung pambungad nga na hanggang 30,000 pesos yung pwedeng mautang daw. At same nga sa ibang mga loan app ito mga beshies na kailangan nating maglagay ng ating valid mobile number. Pag natap mo yung get OTP, ayan meron nga tayong matatanggap na one-time password na kailangan na nga lang natin ma-input dito. So, at ito na nga mga beshies, you can loan from 2,000 to 36,000 pesos. At para nga tayo ay makautang, kailangan makapag-upload ng isang valid government ID at ito yung mga ID na tinatanggap. SSS, PRC, UMID. Mamimili na lang kayo kung ano yung mga ID na available sa inyo at ilagay lang daw ulit natin syempre yung ID number as seen on the ID provided. So, upload your valid ID photo. Picture nga lang natin yung mga ID mga beshies, pero kagaya nung sabi ko sa ibang mga videos natin na hindi ko kayo ine-encourage na umutang sa iba't ibang mga loan app. So, bago niyo utangan, hayaan nyo muna na ako yung unang mag-try para makita natin kung okay ba utangan. Pag-upload natin ng isang valid government ID, meron nga po ulit itong facial verification na kailangan nga nating itapat ulit yung cellphone sa ating mukha and then i-follow nga natin yung instruction. So kung sakali na may referral code ka, pwede mo daw ilagay dito pero kung wala, okay lang din naman. So next nga lang natin. At ito yung part na kung saan kailangan nating sagutan yung mga basic information na related or regarding nga sa atin like yung first name, last name, middle name, yung birthday, yung gender, education, at yung marital status. By the way pala mga beshies, itong mga details na nakikita nyo dito like yung mga current address, at yung iba pang mga infos nga na nakikita nyo dito ay hindi po ito yung totoong information ko ha. So bali pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung mga kailangang sagutin nga inside the app. Pero after naman mga beshies ay binabalikan ko tong app nila mismo din. Nilalagay ko yung exact details ko nga kasi hindi maaprubahan talaga or talagang auto-declined yung loan application natin kapag mali-mali yung mga infos na nilalagay nga dito. So ayan, job type. Years of service na naman daw doon sa pinagtatrabahuan mo. And then, monthly net income. At yung company name, company address. So, detailed address. For example, Adams Poblacion, Ilocos Norte. And then, office telephone number. So, after nun mga beshies, choose payday. So, mamimili ka dito kung anong day daw pumapasok yung sahod nyo. Bank information agad-agad. So, mamimili nga kung via e-wallets or via bank. So, sa akin kasi e-wallets. So, pag e-wallets, ayan, pwede sa Paymaya, sa GCash. At yon Robinson Bank, Metrobank, Union Bank, China Bank, and so on. Recipient account number. So, pwede rin cash pickup ha. Recipient email address at yung account number, syempre, hindi nawawala. So, after nun, contact information. So, may part dito na kailangan natin nga mag-alagay nga
ng personal references at kagaya ng paulit-ulit kong sinasabi na mag-ingat po kayo sa paglalagay ng mga personal references. Kasi lahat ng mga loan app, to hindi ko naman sinasabi na itong FastCash VIP, pero kasi based sa mga ibang nasubukan ko ng ibang mga loan app nga, na kapag due date mo na or nag-post due ang loan application mo, abay asahan mo na makakatanggap ka ng iba't ibang mga text messages and calls galing sa loan app. At minsan, pag hindi ka pa nakakabayad, ay mini-message nila yung mga personal references na nilagay natin or nilagay mo. So, mag-ingat sa paglalagay ng mga personal references kapag umutang ka sa iba't ibang mga loan app. Kaya naman hindi ko kayo ni-encourage talaga na umutang, okay, sa mga loan app. So, may part pa dito na maglalagay daw tayo ng ating digital signature. Di kung mapapansin nyo, 2,000 to 5,000 yung unang offer ng loan app na ito sa akin at payable siya ng 30 days. So, up to 2 installment ito mga beshies. At ito na nga, pagka-submit ko ng aking loan application, makikita agad dito yung breakdown ng ating babayaran sa loan app na ito at maging yung repayment schedule. Okay? So, halimbawa dito mga beshies, sa loan amount nga na 5,000 pesos, loan terms niya ay 30 days. So, ang matatanggap ko doon sa 5,000 pesos na aking utangin ay 4,250. Pero ang total repayment doon sa due date ko nga ay 5,762 pesos. Medyo malaki pa rin yung charges niya. Pero dito naman nag-offer siya ng 2 installment within 1 month. So, ang first payment ko daw ay sa April 7. So, by the way, ang first payment ko dito ay sa April 7, 2025, syempre. So, repayment amount, yung 2,380 na principal, plus yung interest na 500. So, repayment amount, 2,380 na principal, and then yung interest na 500. Bali, ang babayaran ko sa April 7 ay 2,880. Sa next payment ko daw dito ay sa April 22, na yung principal na 2,620 plus yung interest na 262. So, unpaid principal is 2,620. So, ayan, ang babayaran ko nga sa April 22 ay 2,882 pesos. So, itong FastCash VIP, nag-offer siya ng 1 buwan na payment terms. First loan ko dito, first try, nag-offer agad ng 1 buwan na loan terms. Kaya lang kasi in terms sa charges niya, medyo malaki pa rin. Kaya hindi ko pa rin kayo na-encourage na umutang sa loan app na ito. Like, kung mapapansin nyo nga, loan amount ay 5,000 pesos. Loan terms nga ay 30 days. Pero, ang matatanggap ko, issued amount ay 4,250 pesos lang. Pero, ang babayaran ko doon sa due date ko ay 5,762 pesos. Nasa mahigit 1,000 plus pa rin yung patong or yung charges ng loan app na ito. Kasi kung mapapansin nyo, service fee is 15% na 750 pesos nga daw. Kaya isang loan app na hindi ko nire-recommend pa rin sa inyo, do nag-offer ito ng 1 month na loan terms sa first na pag-try ko nga sa loan app na ito. Kaya lang kasi medyo mataas pa rin yung charges niya. Kaya yon, nasa sa inyo pa rin yung decision mga beshies kung utangan nyo yung loan app na ito or hindi. After nyo na mapanood yung buong video natin. So, ayun nga, nag-offer ito ng 2 terms na babayaran nga within 1 month yung utang na 5,000 pesos. Pero kasi kahit 1 month nga yung first offer sa akin pagdating sa payment terms, kaya lang kasi medyo mataas pa rin yung charges niya. Kaya nasa sa inyo pa rin yung decision kung utangan nyo pa ba ito or hindi. First offer sa akin kasi ay 5,000 pesos. So, ayun nga mga beshies. Anyway, thank you for watching. Sana makatulong yung video na ito sa inyo para makapag-decide, okay? So, sa akin nga, hindi ko talaga nire-recommend yung loan app na ito. Thank you guys for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din po yung video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you at see you sa aking next vlog. Bye!